balita ng ABS-CBN, mga kababayan, kaya nga sabi nila, bakit binura ng ABS-CBN at bakit daw binura ng GMA itong balita patungkol sa pagkamatay ni Tantoco according dito kay Lorin Badoy. Bakit daw binura? Kasi nga daw, mga kababayan, sabi ng mga DDS, kaya daw binura ng GMA kasi sangkot daw di umano ang kanilang GMA executive na si Annette Gozon. Nandoon din daw nakiparty-party habang namatay itong si Rastans, no? Paulo Tantoco, no? Isa sa anak sa may-ari ng Rastans. Nako. Ito po, Ma'am Ima Baticos. Ayan, mega love shoutout po yun kay Ma'am Elina Alvia. Mega love shoutout. So, ito yung sunod, mga kababayan. So, ang sunod nating pag-uusapan ay patungkol na dito kay Lorin Badoy. O, sino nga ba to si Lorin Badoy? Sa mga hindi po nakakaalam, ito po yung isa sa mga news anchor ng SMNI, no? Ito po yung nagalit sa mga pulis nung pinasok ni General Torre itong itong KOGC, no, na simbahan ni Kibuloy nung hinuli si Kibuloy, no, sa SMNI, Ma'am Delia Rosario, at sa Sirisa Force. At ito din po si Lorin Badoy, isa din po ito sa nakasuhan, no, ni Atom Araulio, no, dahil sa pagre-red tag niya kay Atom Araulio. Ayan, Ma'am Dixie Samson, mega love shout out po. O, sa mga hindi po nakakaalam, no, hanapin ko lang po dito. Si Lorin Badoy po ay isa po sa wait lang ha, mga kababayan. Mr. President, nasabi ko na po sa inyo to, no? Wait lang ha, mga kababayan. O, sa mga hindi po nakakaalam, hanapin ko lang po. Mayor pa po kayo. Si Lorin Badoy. Lorin. Naku po, mga kababayan. Posibleng makasuhan nga ito, no? Lorin Badoy. Autumn Araulio. Araulio. Alam nyo, sa mga hindi po nakakaalam, journalist Atom Araulio wins a civil suit against his Red Daggers, SMNI hosts Lorin Badoy and Jeffrey Celis. A Quezon City court orders Badoy and Celis to pay Araulio 2 million pesos in damages and lawyers' fees to compensate for the red tagging and its impact. Araulio says, quote, "This case opens up a legal option for anyone who has been a victim of red tagging and harmful disinformation, particularly journalists. It is not okay to be attacked or harassed simply for doing our jobs." The case is a game changer because it is the first known application of a Supreme Court ruling issued in May that classified red tagging as a threat to one's constitutional right to life, liberty, and security. In Judge Dolly Rose Prado's 27-page decision, she took the SC's definition, concluding that Badoy and Celis deliberately sought to discredit and inflict harm on Araulio. The National Union of Journalists of the Philippines, or NUJP, says, quote, "This case also shows how one can seek redress for defamation without resorting to criminal libel, an archaic and anachronistic law that has been often used to silence critical reporting, criticism, and dissent." Ayan po mga kababayan. Ayan po si Atom Araulio, Atom Araulio pagbasa niyan. Yan po ay ang nagkaso kay Celis at kay Badoy na kung saan pinabayad po si Badoy at si Celis ng 2 million damages, no, or charges pa sa mga abogado. Pinabayad po sila. At yun nga, meron nga silang sinagawa noon na piso-piso lang, no? Nagsusulisit nga ito, piso-piso lang pangbayad. Ngayon, mga kababayan, posible nga ba na panibago na naman? Panibago na naman ba ito na kaso? Ayan, ito po mga kababayan, sa mga hindi po nakakakilala, ito po si Lorin Badoy. Ayan po siya, tsaka si Celis, yung kalbo. Ayan po siya. Baka naman mga kababayan, eto na. Si Celis po ngayon ay di ko alam kung nag-seek ata ng asylum sa Canada. Tumakbo na yata sa Canada. Ito po mga kababayan. Gusto kong ipaano sa inyo na ito po ang isa sa mga ipinost ni Lorin Badoy sa kanyang Facebook account, no? Ito po, kung nakita nyo po dyan, andyan po si First Lady, si Kalad Karen. Kilala nyo po si Kalad Karen, mga kababayan? Sa mga hindi nakakakilala, ayan po si Kalad Karen, yung gumagaya na isang transgender na may asawang Italiano. Ito po si First Lady at ayan po si Annette Gozon, isang executive ng GMA. At ito si Roro Madrid at hindi ko na po kilala kung sino po yung iba. So ngayon, mga kababayan, kung nakita nyo po dyan si Annette Gozon,
First Lady Kaladkarin, Roro Madrid, at iba pang mga panauhin dyan, ay ang sabi ni dito, ayan o, GMA Executive Annette Gozon partying with Lisa Marcos on the days Paulo Tantocos died of cocaine overdose. Is this the reason GMA took down their articles? Kaya isa daw ba sa rason na bakit binura daw ng GMA News ang kanilang article sa kanilang news kasi daw madadawit daw itong si Annette Gozon? Isa daw yan. Ngayon mga kababayan, lumabas na nga ang balita na altered lang kay Tiglao or gawa-gawa ni Tiglao itong balita na pagkadawit ni First Lady. At ngayon, ang sabi pa nitong Vice President Sara Duterte supporters post ng kanyang page ay isa ba daw sa rason na kung bakit binura ng GMA News ang kanilang balita dahil daw madadawit si Annette Gozon. At bukod dyan mga kababayan, ito pa. Bukod sa sinabi yan na kaya daw binura kasi madadawit, ito pa yung sunod mga kababayan. Mismo sa post yan, no, ni Badoy, no, ni Lorin Badoy. Wait lang ha mga kababayan kasi nag-ano pa dito tayo sa isa nating according dito mga kababayan, no, according dito kay Lorin Badoy, mga kababayan, ayan po. Ito po ang post ni Lorin Badoy, mga kababayan. Posible nga ba na si Lorin Badoy ay makakasuhan din ni Annette Gozon ng GMA Executive? Naku po, mga kababayan. Ito po, GMA Executive Annette Gozon partying with Lisa Marcos on the day Paulo Tantocos died of a cocaine overdose. Is this the reason GMA took down their article about Tantocos' death possibly by homicide? I hate when society, ano ba to? Society or society has sacred cows. It's so kaka. Absolutely. My inner peasant, complete with fish pork. Start preparing the grill for some steak to barbecue. That night in Bel Air Palaha. So ayan po ay pinost ni Loren Badi o kumbaga Badoy. Ayan po ang kanyang pinost na kaya daw tinook down, no? Ito po'y galing kay Coach Jarrett. Kaya daw po'y tinook down ng GMA. Na ang kanilang balita kasi takot daw ang GMA na madamay si Annette Gozon na isang executive, no? GMA executive. So, nako mga kababayan, pakakatapos lang, siguro hindi pa nga siguro tapos ni Lorin Badoy ang kanyang kaso kay Otom Araulio, yung tinatawag nilang 2 million damages and charges, di ba? Madadagdagan na naman ba siguro? Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, like po tayo. Ma'am Gracious Gray, salamat po. At sa si Risa Force. Sa totoo lang mga kababayan, ito po nagbunga na po, no? Rumisulta na po at nagresulta na ang ka-fake newsan ni Sara Duterte. Si Sara Duterte po ang unang nagpakalat dito, mga kababayan, at bago ito nabisto itong si Roberto Tiglao, no, na nagpapakalat. Ito po ha, sa mga hindi po nakakapanood nung sinabi ni Sara yan, hanapin po natin. Sara Duterte to Lisa Marcos Tantocos death. Para makita natin ha, mga kababayan. Kasi si Lisa, si Sara Duterte po, Kung nagkaroon ng drug overdose at merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Lisa Marcos at nandoon sa police report, cocaine yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon, ay bigla na lang nilang hinila, hinindang, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Pinapalabas niya na event na to ay hindi nangyari. So, tanong natin, dapat pa bang paniwalaan ang mga sinasabi ni Vice Presidente kung sa kanya naman pala nanggagaling ang mga fake news at disinformation na ito? diba? Paulo Tantoc. Ayan Nung nagkaroon ng drug overdose at merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Lisa Marcos at nandoon sa police report, cocaine yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon, ay bigla na lang nilang hinila, hinindang, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Pinapalabas niya na ang event na to ay hindi nangyari. So, tanong natin, dapat pa bang paniwalaan ang mga sinasabi ni Vice Presidente kung sa kanya naman pala nanggagaling
ang mga fake news at disinformation na ito. So yun po mga kababayan, wag po kayong basta-basta maniwala, lalong-lalo na sa gobyerno ngayon mga kababayan, isa sa pinakamataas o pangalawang pangulo ng ating bansa, source of fake news, no? So ngayon mga kababayan, bago pa man nalaman na itong balita ni Roberto Tiglao na altered news, no, or peke or gawa-gawa, no, na balita ng galing sa Beverly Hills Police Department, ay nauna na po si Sarang nagsalita na matay daw si Tantoco, nandun daw si Lisa, tapos may mga nagkakalat daw doon ng mga cocaine. Si Sara po ay nauna. Huwag nyo pong baliktarin mga kababayan, mas nauna po si Sarang nagsalita niyan bago nalaman itong si Tiglao. Ngayon lang po kasi napatunayan ng Malacanang na si Tiglao ay altered news ang kanyang pagkagawa. Pero si Sara po ang nauna. Si Sara po ang naunang naglabas niyan. Nagpa-interview pa siya niyan. Mismo lumabas sa bunganga niya. Yan. Dahil sa kapik news ni Sara, marami pong mga panauhin, marami pong mga artista ang nadadawit at nadadamay. Naku po mga kababayan, kung ako dito, magpa-file ako ng charges dito. Oo, syempre nakakaladkad yung pangalan ko. O katulad nito ni Lorin Badoy. Oo, sabi niya kaya daw binura ng GMA News ang kanilang balita dahil ba natatakot na madamay itong si Anit Guzon, no, na isang GMA executive dahil sa pagkamatay ni Paulo Tantoco na nagkakaresulta ng cocaine overdose dahil daw kay Lisa Marcos at nagpa-party-party daw kasama nila. Nako po mga kababayan, good luck na lang Lorin Badoy, good luck na lang sa'yo. At bukod dyan, mga kababayan, eto na, eto ang sunod. Ano